tingin ko intimidate sila diyan kasi makita na nila kahapon na parang loaded yung dice sa kanila. And ako, frank ako rin sabihin, dapat hindi kasama yung mga akusado sa Senate hearing. That detracts from the credibility of the entire hearing. Okay. And anong fair sense of justice ang iisipin mo dito? Yung akusado nandun nag-i-interrogate sa'yo, witness ka against him. Oo. Parang hindi naman natatama yun na klase ng sistema. And I reiterate my position, sana at sa Senate, pakinggan ng Senate leadership. Nasabihan na yung dalawa, Kosa, hindi ka pwede dito. Di ba? Ano ka lang hindi ka pwede kasi judge ka accused ka Yeah. Now you will be the interrogator. Kung baga, ikaw yung defense lawyer. may kasi conflict. didepensahan mo. Ano? May conflict. Conflict of interest. may conflict ka. At the very least. Yeah. Hindi lang siya conflict of the interest technically kasi mas malala pa dyan. Ikaw yung defense lawyer kasi didepensahan mo ang sarili mo. Ikaw yung prosecutor kasi pinoprosecute mo yung, in-interrogate mo yung mga witnesses. Ikaw ang judge kasi gagawa ka ng committee report. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Anong impression mo sa hearing kahapon na Congressman Neri? Mukhang nagkaroon ng platform yung Duterte administration and their supporters to actually explain what their program is all about. Ano po? Tama ka, Alvin. Actually, gustong gawing playground ni President Duterte ang Senate hearing kahapon to explain himself, to cleanse his image, at i-justify at kaya i-extricate yung sarili niya at depensa nila. Ang problema niya, dahil medyo madaldal si President Duterte, napipilitan din siyang umami ng ilang mga bagay-bagay na talagang makakasira sa kanya at in fact makakasira dun sa mga subordinates niya. At baka hindi niya lang alam, lalo niyang diniin ang mga kapulisan kahapon despite his statement that he takes full responsibility. So basically, parang may mga pag-amin si President Duterte kahapon na pwedeng sunggaban ng mga prosecutor sa ICC kung gusto na nilang masama ito sa trial. Bakit sa ICC lang, Attorney Neri, bakit hindi sa korte sa Pilipinas yan. on a criminal case? Kasi yun ang sinasabi niya, ang tagal ko na hindi Patanggal presidente, wala ngayon, namang nag-file ng criminal case sa akin. Una muna, ang gobyerno, siyempre sa bahagi ng mga kliyente namin, yung mga nanay at tatay na namatayan ng anak, sa ICC kami in the sense na matagal na kasi yung nagsimula 2017, 2018 pa yun Pag dito kasi ngayon lang yan mag-start ulit. Baka naman aabutin na naman tayo ng siyam-siyam. Ito patapos na investigasyon. That's the first reason. Secondly, ang hirap dito para sa mga nanay at least at mga kaanak. Kasi alam mo, Doris, Alvin, hindi sila binibigyan ng police report. Wala silang SOCO report. Sabi mo, yung mga nanay, hindi naman binibigyan ng blatter. Yan. Wala, report. In fact, may isang tatay doon na ang affidavit ng anak niya na binaril sa kilikilit na matay, nakalagay sa affidavit, sa death certificate, bronchopneumonia. So mahirapan talaga sila mag-file, sinisisi ni Duterte, ba't hindi kayo nag-file? Ang kapulisan mo kasi, in-ensure na malinis ang mga record, na walang mga reports, mga SOCO reports, lalo na yung mga question katulad ng sana yung mga baril. In fact, sa rules nila, dapat wag may namatay ang pulis, dapat talaga kahit nagki-claim siya ng self-defense, sa korte siya magpaliwanag nun. Yun ang rule sa batas. Hindi pwedeng i-absuelto ni Coronel o ni General yung pulis na, ay, sir, nanlaban kasi, okay bata, nanlaban pala No, ang rule, ang sasabihin ni General, pasensya ka na bata, sa ilalim ng batas, kakasuhan ka na, doon mo na lang i-prove sa korte kung bitsin mo si judge na self-defense because you killed somebody. Walang ginawang ganun yan, kaya ang hirap mag-file dito. Ngayon, syempre, nasa administrasyong Marcos, kung tingin nila enough na ang ebidensya para mag-file. Sa akin, konti pang may kailangan pang i-airtight yung mga ebidensya labang kay Duterte
dahil hindi siya basta-bastang klaseng tao, former president siya, at nakita mo naman, he's a very intimidating person. He intimidates so many, he can intimidate prosecutors and judges dahil sa sarili niyang poder. So, ganun ka-hirap mag-file dito. And lastly, tinanong ang mga nanay sa Quadcom, and I'd like to repeat the answer of the nanay. Tinanong siya, bakit hindi kayo nag-file ng kaso dito sa Pilipinas? Sabi niya, dahil po mahirap lang kami at hindi po sa amin ang batas. So basically, yung at least sa mga pamilya, hindi nila burden yun, hindi nila kaya yung mahaba ang mga kaso. It is up to the Marcos administration if they want to file the case. But for us, nagsimula na yung ICC, malapit na matapos, malapit na mag-warrant of arrest dito sa tansya namin, dito na tayo muna hanggat hindi pa naayos dito ang justice system sa Pilipinas. So aminado kayo, Neri, na at this point, hindi pa matibay ang Hindi pa ebidensya, ganun. hindi pa Oo. siya, hindi pa hinog Hindi daw airtight ang pagsasampa Oo. ng kaso laban sa dating presidente. Kung ordinaryong tao si Duterte, Alvin, matibay yun eh. Pag ordinaryong tao, but tingnan mo naman yung grabe ang mga galamay niya sa police generals. Mas i-issue ito na walang, sa akin, I have to be very candid about this. Hindi kami ganun ka-confident that the justice system, as of now, can afford to do that. Pero kung sa ebidensya, matibay yun. Example, yung sinabi niya kahapon na in-encourage ko, at sinabihan ko yung mga police na i-encourage yung manlaban, tapos tsaka Para patayin, patayin nyo. Abay, ano yan, Alvin, very, very strong admission yan of guilt. Kasi alam mo, hindi pala nanlaban kung ganon. Kasi kung under the laws, jurisprudence natin, para mag-claim ka ng self-defense, tatlong elemento. Ang una, may unlawful aggression yung napatay mo. May unlawful yung aggression niya. Pangalawa, gumamit ka ng necessary force to repel. Na yung tama lang na force to repel. At pangatlo, dito ngayon naglagay si Duterte ng problema sa sarili niya at sa mga bataan niya. Wala dapat sufficient aggression on the part of the person resorting to self-defense. Ibig sabihin, wala naman hindi ko siya parang tinulak na umatake sa akin. Itong sinabi ni Duterte takes out the third element. Ibig sabihin, Inutusan niya may provocation. May provocation. Prinovoke, oo. Yeah. So, hindi na yan ngayon, pati yung mga nagkiklaim ng lalaban, nawalan sila ng defense ng self-defense because of the statement of Duterte. Pangalawa, dagdagan mo pa yung sa issue ng reward money. Lalong napipilitan ng pulis kahit hindi nanlaban, barilin mo na lang, may 50 mil ako dito, bawat ulo di ba? And Duterte should answer to that. Naghihintay nga ako kahapon, hindi ko alam kung may nagtanong nito. Kasi parang pagpalusot siya doon sa pera, pwede namang tanongin siya Marami na siyang statements on pera Nakita kami ni Leonardo. Nakita ba kayo ni Leonardo? Nakita ba kayo ni Garma? O bakit mo kailangan ng iglesia? Kasi kailangan mo pagkatiwalaan ng pera. Ay bakit magbibigay ka pa ng pera kay Leonardo? Bakit? Di ba? Bakit ka nagbibigay ng pera? Wala pa. Para saan yun? Di ba? Maraming dapat kwento doon na dapat i-explore sa Senate hearing. Para to pin him down, kaya lang naging maano kasi si Duterte na monopolize niya yung narrative kahapon, kaya mahirap din siya sigurong sagkaan doon sa Senado. But hopefully, there will be instances na mapin down pa siya lalo. Pero napin down na siya kahapon sa ilang statements niya. Katulad ng sinabi niyang may death squads at tinuro niya yung mga death squads na niya. So those were admissions against interest na pwedeng gamitin kay Duterte sa ICC, or later on, kung magkaroon later on ng kaso sa Pilipinas, magagamit din sa kanya. So, ang DOJ ba, yung sinasabi mo wala ata kakasuhan siya? kahapon ng DOJ, no? Hindi, Hindi ata pinatawa. Hindi ba? Hindi Next pinatawa. ata, next sila. Pero sila ba ang dapat mag-file ng case laban kay Duterte, if ever? Police, alam mo, ang police at ang DOJ, kasi pwedeng they can file cases without complainants. Mali yung sinasabi ng mga marami na, gusto sana namin mag-file walang complainant Kung gusto nila, pwede yun. Kasi ang kaso na ito, people of the Philippines Hindi ito kaso ng isang individual na Alvin, Chico,
Cole versus Reyes. No. This is about people of the Philippines versus Reyes. So, Yeah. ang people, they have all the right to file the ano, the cases. Lalo na kung hirap ang pamilya doon sa mga affidavit, sa mga police report, SOCO report, baka sila may access. So, yeah, they can do it if they want to. Hindi lang namin alam kung ano ang dahilan pa, pero ulitin ko, baka naman humaba na naman yung kaso dito, tapos 5 taon, di ba? Oo, yun nga lang. There was a time, nalala ko lang, 2013, everybody was angry with pork barrel. Ang daming kinasuhan ng pork barrel. Ngayon, 10 years later, hindi pa tapos yung iba na-absuelto na. Oo. Yun yung ano namin sa justice system dito, minsan mabagal na, ay minsan na-absuelto pa. Neri, ano yung assessment ninyo sa performance nung komite kahapon? Did you feel that you, parang may fair shake ba? O parang may killing? Parang ang nag-shine. Ang nag-shine yung Parang dating binaybi nga. Binaybi. Ang dating Oo. Pangulo. Yes, right from the start, I have to be honest to the Senate. Right from the start, sinasabi ko na talaga na huwag na kayong mag-imbestiga kasi nandyan yung mga accused. Alam nyo, hindi pwedeng si General Bato nandyan sa Senate, no? Kasi sa standards ng justice system, I'm not even talking of delikadesa lang, sa standards of justice system natin, pag judge ka at may kamag-anak mo halimbawa, yung isang party sa kasong iniimbestigahan mo, mag-inhibit ka. Dito si General Bato, hindi lang siya may kamag-anak ng isang party, siya mismo ang party. So bakit nandun siya? Pangalawa, matagal niya nang sinabing wala akong kasalanan, hindi totoo yan, etc. So, inabsuelto mo na pala ang sarili mo ba't ka pa nandun? Di ba? Pangatlo, judge siya. Bakit? Part siya ng komite. Magko-contribute ba siya sa committee report? Of course, yes. Pipirma pa siya to approve or disapprove the committee report? Of course, yes. So bakit ka naging West? Nagulat nga kami of all absurd situations that the Senate allowed people who were accused in the EJK to be a part of it, na monopolize pa na ni General Bato yung narrative doon. Oo, actually And lahat they lahat can ng tanong intimidate. sinasagot niya, Neri. Kada may issue, sasagot Oo. siya agad-agad. At ang pagsagot pa niya talagang Booming voice. Sobra, oo. So, Parang ang mga kontrolado witness, talaga. oh. Ang mga witness, tingin ko intimidate sila dyan kasi makita na nila kahapon na parang loaded yung dice sa kanila. And ako, frank ako rin sabihin, dapat hindi kasama yung mga akusado sa Senate hearing. That detracts from the credibility of the entire hearing. Okay. And anong fair sense of justice ang iisipin mo dito? Yung akusado nandun, nag-i-interrogate sa'yo, witness ka against him. Oo. Parang hindi naman natatama yun na klase ng sistema. And I reiterate my position, sana at sa Senate, pakinggan ng Senate leadership, nasabihan na yung dalawa, Kosa, hindi ka pwede dito. Di ba? Ano ka lang hindi ka pwede kasi judge ka accused ka Yeah. Now you will be the interrogator. Kung baga, ikaw May- yung defense lawyer. may kasi conflict. didepensahan mo. Ano? May conflict. Conflict of interest. may conflict ka. At the Oo. very least. Yeah. Hindi lang siya conflict of the interest technically kasi mas malala pa dyan. Ikaw yung defense lawyer kasi didepensahan mo ang sarili mo. Ikaw yung prosecutor kasi pinoprosecute mo yung, in-interrogate mo yung mga witnesses. Ikaw ang judge kasi gagawa ka ng committee report. Parang Sige. ngayon lang ako nakakita ng ganong situation na absurd talagang Senate hearing if they will continue to allow those people accused Okay. of the EJ case doon sa Senate hearing mismo. Sige, hanggang sa susunod na Mga kabunyog, mga kababayan, mula pa man po ng grabing pananalanta ng Bagyong Christine sa inyo pong mga financial donations at donations in kind, ay kaagad pong nakatulong ang Attorney Enzo Recto at ang bunyog sa ating pong mga kababayan dito sa Naga City, Camarines Sur at Bicol, na mahagi po tayo ng mga hot meal sa mga sinalanta. At kahit po baha pa, sinuong po natin ito upang maipahatid sa bahay-bahay ang inyo pong mga pinadalang tulong. Nang humupa na po ang baha, lalapwa nating pinalawak ang pamimigay ng mga relief pack sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon ay nasa rehabilitation stage na po ang ating mga kababayan. Patuloy pa rin po ang pagpapaabot sa akin ng mga request ng kanilang mga pangangailangan.
Kung gusto po ninyong patuloy pang makatulong, bukas pa po tayong tumanggap ng mga financial donations at kahit po mga donations in kind. Ang sabi ko po, hanggat may natatanggap pa rin po akong tulong mula po sa inyo, patuloy pa rin po itong ating proyekto. Napakaraming salamat po muli sa inyo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.